Okay mga Lods, so welcome back to another content. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na mga may personal knowledge about number one kay Mima, kasi kaibigan niya si Mima, ito pong si Chris Ulo. And masasabi ko sa sarili ko na siguro okay naman kami ni Chris. Chris, kaibigan mo ba ako? Hindi. Pero masasabi ko na okay kami ni Chris Ulo. Now, sino po ba si Chris Ulo? Si Chris Ulo po kasi ay isang political vlogger. Pero meron siyang dalawang distinctive na pagkakakilanlan sa sa pagpo-political vlog. Number one po, siya po ay isang administration vlogger or sinusuportahan niya ang kasalukuyang administrasyon. Kasi ako pink vlogger po ako na anti-DDS or anti-Duterte. So yun po yung pagkakakilanlan ko. At saka po, ako po ay avid fan ni Senator Sonny Trillanes. And ewan ko lang kung trip niya si Trillanes, pero ako talaga masasabi ko na idol ko yun. Now, isa pang distinctive at isa pang napaka-distinct factor kay Chris Ulo. Siya po ay isang TVJ vlogger which will factor in dito po sa ating gagawing argumento laban po dito kay Jay Guevara. Gusto ko na po sanang i-debunk to at ibaon na ng tuluyan tong tao na to. Kaso nga lang po, meron pa tayong mga susunod na kabanata doon sa Mima case. Kasi accordingly, sinasabi po nila na baka meron tao pong mastermind, okay? So, in due time, malalaman po natin yan kung meron or wala. Kasi hindi pa final yung report ng police. Bukas pa po yung case. Pero good thing, umabante na ng sobra. Nahuli na yung gunman at saka yung, yung driver, okay? So, pakinggan na po natin si Chris Ulo. Wala naman binabanggit na Mima doon. Parang nakilala si Boss B. Wala namang ganyan. At sino ba yung Boss B? Ano ba yung Boss B? Yan, correct. Ang naging ano lang nila doon, ang naging screen, nausok ko sa sa screenshot na may Boss B daw. Wala naman binabanggit na Mima doon. Parang hindi mo nga malaman kung sino nag-uusap. Hindi mo nga malaman sino nag-uusap doon. Basta in-edit, pinatungan ng picture ni Mima, tapos may nag-post na FB page, kinaption. Yun na yun. Ito daw yung nangyari. Tapos yun, tinapit na nila. Correct. Maniwala kayo, mga kababayan. Hamunin ko si Jay Guevara, parating nyo to. Dilitan ng account. Walang mapapakitang Boss B yan. Walang mababanggit na totoong Boss B yan kung sino si Boss B. Puro ang gagawin lang yan, pang ilang araw ko nakita si Boss B. Okay, so lagyan natin ng konteksto yun kasi ang kasamahan kasi ni Chris Ulo sa TVJ Vloggers ay etong si Jay Guevara. Si Jay Guevara po kasi ay kasamahan sila accordingly, sabi ni Jay, sabi niya kasi nasa TV nung nasa TVJ pa daw sila, doon nila nakilala yung Boss B. Okay. So it seems to me na talagang kasi po yung mga DDS kasi ang nakaka-disappoint sa inyo. Sobrang uto-uto nyo po, 'di ba? Hindi po ba? Hindi kayo magpirme na kung ano yung ano nyo, kung dapat umayos kayo ng pinaniniwalaan, 'di ba? Okay lang naman mag-follow sa mga vloggers kagaya ni Chris, kagaya nitong si Banat Bay, pero wag naman sana kayong maniwala sa fake news agad-agad. Sinabi ko na po yan sa inyo bago pa lang nag-debunk tong mga kaibigan ni Mima. Wala pong Boss B. Totoo lang. Ayan, magdidilitan ng channel. Kung matapang ka talaga, Jay Guevara, magtuos kayo nitong si Chris Ulo, 'di ba? Dilitan ng channel, try lang natin kung kaya mo, kung may bayag ka talaga. Pero sa tingin ko, parang wala naman, 'di ba? Kasi po, ang nangyayari kasi dito, nadadala kayo ng mga salita niya. Pina-excite kayo, nilalamangan kayo na may misteryo daw. Kasi kung totoo yan, di dapat sa pulis ka unang lalapit. Kung may lead ka talaga, wala Tuloy natin. Ito yung araw na nakita ko si Boss B. Ito yung ganito. Sino ba si Boss B? Puro ganun lang yan. Oo, totoo. Tapos biglang sasabihin, gusto nyo pang maraming info. Sundan nyo ako sa YouTube channel ko. Yan po ay binubudol kayo. Baka Boss Budol yan kasi binubudol kayo ng malala nitong si Jay Guevara. Jay Guevara, ikaw naman, magkaroon ka naman ng konting kaluluwa. Alam namin na wala kang utak. Lagyan mo naman ng kaluluwa na lang. Doon ka na lang bumawi, di ba? Di ka na nga gwapo.
O hindi ko sinabing pangit ka, sinabi ko lang di ka gwapo. Baka kasi pag manlaban ka, sabi mo hindi gwapo ako, hindi po, mali po 'yun. Pangalawa po, hindi ka na nga matalino. Ibig sabihin, yung salitang huge, hindi mo nga alam 'yun eh. Tapos ngayon naman, babawi ka na lang sa puso eh. Doon ka na lang babawi sa pagiging mabuting tao. Di mo pa babagawa, di ba? Kasi anong sinabi niya kay Mima rito? 'Di ba? Ang sabi niya kay Mima, may daw, may involved daw kay Boss B. Hindi naman pala, sureball po, hindi po talaga totoo 'yan. Kasi po si Chris, si Boss Mike, nakakausap po natin 'yan sa personal. And kapag nagkukwentuhan kami, binibigyan nila ako ng mga info na hindi pa namin pwedeng ilabas. Kami pwede kami maglabas for the views eh. Pero hindi namin ginagawa. Bakit? Kasi yung kapulisan ay nagtatrabaho. Hindi po ba yun ang tamang gawin sa mga ganitong sitwasyon? Hindi yung ganyan, nagpapaka-boss B ka, nag-onsehan. Wala pong ganun. Antayin po natin yung final report ng police bago tayo maghusga kung ano ba talaga yung nangyari. Okay? O, tuloy natin. Pero ano yung pagkakakilanlan ni Boss B? Yun daw ay recruiter, 'di ba? Sabi ni JB ni Jay yan, 'di ba? O recruiter or kasama sila nung TVJ days. Kasi po si Mima kasi at saka si Chris Ulo, hindi naman sila magkakilala noon. Dahil hindi naman malaki yung channel ni Mima nung araw. Tapos si Chris Ulo naman nasa TVJ vloggers siya. Noon pa, matagal na. Parang nasa 200,000 followers pa lang yata si Chris Ulo, nasa TVJ na siya eh. 'Di ba? Doon talaga siya lumago eh. Etong si Jay Guevara naman, nakisali siya diyan sa TVJ vloggers, which is hindi naman karamihan sila, mga DDS. Karamihan po diyan, mga Marcos loyalist. Kaya nga po ako nagtataka ako diyan sa istorya na 32 million lahat kay Sara Duterte. Hindi po ako naniniwala doon. Bakit kanyo? Kasi paano yung mga followers ni Marcos na hindi na rin gusto si Sara Duterte? Ano yun? Hindi natin i-minus? So hindi siya 32 million. At best 16 million yun. Kalahati. Pero next time na natin pag-uusapan yan. Tuloy mo, Chris. Sabihin nyo, inahan mo siya kamo ni Chris Ulo, delete ng account. Yan. Magugunaw ang mundo. Yan ang gagamitin nating title ngayon. Dilitan ng account. Tapos na lang itong taon na to, walang mapapakilalang Boss B kung sino si Boss B. Puro ganun lang yun. Boss B lang ng Boss B, pero walang masasabi kung sino talaga yun dahil wala namang ganyan. Budol yan, budol. Budol yan. Wala ka. Tingnan natin kung may mababanggit. Wala. Maniwala kayo, walang mababanggit na kahit sinong pangalan yan. Inuuto lang kayo. Yun ang masakit doon eh. Kaya ako po, hindi naman ako nang mamaliit ng DDS. Pero kasi, binibigyan na kayo ng tamang impormasyon. Yan sila Chris Ulo, yan sila Boss Mike, may direct lang nakikipag-ugnayan yan doon sa pamilya ni Mima. Yung pamilya ni Mima, rumirekta yan sa pulis. So bakit pa kayo maniniwala dun sa mga tao na nasa labas ng circle na yon? Hindi po ba nakaka-disappoint yon? Or hindi po ba mabigat sa loob na pinaniniwalaan nyo yung fake news kasi gusto nyo lang paniwalaan yon kasi paborito nyo yung tao? Ano yan parang eto po yung analogy maganda dyan. Di ba po ba nung impeachment sinabi po doon na 32 million yung bumoto kay sa VP Sara Duterte, tapos ngayon daw yung public trust rating niya mas mataas kaysa dun sa Pangulo. Pinakita yung numbers ng ganun. Tapos so ibig sabihin walang betrayal of public trust kasi mataas yung public yung public ratings niya Kumbaga popular pa rin siya among the DDS crowd. Pero ito po yung tanong, ito po yung kailangan yung malaman doon. Hindi naman po porke kilala or sikat ang isang tao, automatic po na hindi na siya, na wala na pong accountability na mangyayari or walang pananagutan na mangyayari. Gayon din naman po yung mga kagaya ni Jay Guevara na hindi porke sikat siya sa circle ng mga DDS,
ibig pong sabihin nun, paniniwalaan nyo na siya agad-agad, hook, line, and sinker. Hindi po ganun yun. Mali yun. Ang tama po niyan, maglabas siya ng tamang information kasi yun yung trabaho ng isang vlogger. Kung nagkakalat ka ng fake news, makakasuhan ka. 'Di ba? Hindi porke sikat, ibig sabihin tama na. Hindi po tama na. Okay, hindi tama na. Hindi porke sikat, ibig sabihin pwede na magkalat ng information na wala naman siyang kaalam-alam doon. Jay Guevara, masyado mo nang nilulubog yung sarili mo. Ngayon, kung matapang ka talaga, sigurado ka dyan sa information mo. Huwag na tayong lumapit dun sa pulis. Panindigan mo na lang yung hamon ni Chris Ulo dito. Sino yung Boss B, ilabas mo, magdidilitan kayo ng channel. So dapat, tama yung information mo na may kinalaman talaga si Boss B doon sa pagkamatay ni Mima, o 'di ba? Kasi yan yung binebenta mo sa mga fans mo, panindigan mo yung sinabi mo. Kasi eto, papanindigan yan. Kilala ko yan si Chris Ulo. Pag sinabi niya na deletan ng channel yan, o 'di ba? Okay lang actually. Okay lang naman siguro na ma-delete ka sa social media, marami pa naman kayong mga DDS vloggers, 'di ba? Hindi ka naman siguro malaking kawalan. O yun lang naman po, panoorin niyo po itong handog ni Chris Ulo sa kanya pong channel. Ang pangalan po nung kanyang ito po, Boss B Mastermind sa Mima Alicia case. Okay? Yun lang naman po, gege mga lods.